Panginoon, ngayon pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po dito sa Crossroad United Methodist Church. I hope and we pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Ang ating pong morning devotion sa umagang ito ay may kinalaman sa ating panalangin. Gaano po ba tayo kadalas manalangin? Kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po ang ating prayer time? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. Sa panahon ng panalangin, iginagawad sa atin ng Diyos ang katatagan, kalakasan, at katapangan upang mapagtagumpayan natin ang mga mabibigat na trials na dumarating sa ating mga buhay. Matapos na maisagawa ang himala ng pagpapakain ng 5,000 bilang paghanda sa nalalapit na pagsasakripisyo ng kanyang buhay, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Siya'y umakyat sa bundok upang makipagliig sa kanyang Ama. Ang sabi sa Matthew chapter 14 verse 22 to 23, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi niya ang mga tao matapos niyang paalisin ang mga ito. Mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. So ano po ang pinapahayag sa atin ng ginawa ng ating Panginoon? Kinakailangan tayo maging mapanalanginin sapagkat ito ang sekreto upang mapagtagumpayan natin ang maraming mga bagay. Pwede sanang magdamagang makipagkwentuhan si Jesus sa kanyang mga alagad upang magtampisaw sa glorya ng tagumpay. Ngunit hindi niya ginawa ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ng isang matagumpay na misyon, pwede naman sana niyang gawin, mag-blow out dito, mag-blow out doon. Ngunit ang Panginoong Hesus ay mas pinili niya ang mag-isa sa kanyang Ama sa buong magdamag. Kapag nakarating o kapag napakarami nating ginagawa, nahuhulog tayo sa bitag ng business. Wala tayong panahong magkukol ng mahabang oras sa panalangin. Kung kinakailangan ni Jesus ng mahabang pakikipagniig sa kanyang Ama, lalo na tayong mga tao na marurupok. Ang tagubili ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. Tanging ang panalangin ang pinakamalakas na sandata laban sa mga masasamang nakapaligid sa atin. A believer who lacks prayer lacks power. Tayo'y maging mapanalanginin at makakaasa tayong pagtatagumpayan natin ang mga mabibigat na challenges na dumarating sa ating mga buhay. So nawa, meron tayong nakita, meron tayong natutunan sa umagang ito sa ating morning devotion na kung saan ini-invite tayo ng Panginoon na maging mapanalanginin. Katagpuin natin ang Panginoon at makakaasa tayong ang Diyos ang siyang tutulong, sasama, magpo-provide, magbibigay ng desire, ng panalangin ng ating mga puso at tutulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon na ating kinakaharap. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Muli mo kaming ginatagpo sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng morning devotion na ito, na kung saan i-remind mo kami na maging mapanalanginin. Nung ikaw ay narito sa lupa, ikaw ay nagbigay ng halimbawa kung paano maging prayerful ka sa iyong buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na palaging manalangin sapagkat ito po ay isa sa mga weapon namin upang mapagtagumpayan namin ang mga challenges, ang mga pagsubok
ang mga bagay-bagay na aming na-encounter. Salamat po dahil mahal na mahal mo kami. Palagi mo kaming pinalalahanan sapagkat ang nais mo ay mapabuti, mapagpala, maipagkaloob sa amin ang pinakamabuti, pinakamainam sa bawat isa sa amin. Patuloy ko pong pinagpipray ang lahat ng iyong mga anak na nagjo-join para sa aming morning devotion. Ano man po ang prayer ng kanilang heart ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na may mga karamdaman, especially po si Tito Rene. In the name of Jesus, tulungan niyo po siya at nawa maramdaman niya yung iyong kabutihan, yung iyong katapatan sa kanyang mga buhay o kanyang buhay sa oras na ito. Marami pong salamat Panginoon. I-bless niyo rin po ang lahat ng iyong mga anak na patuloy na pumapasok sa tanggapan, sa opisina, sa paaralan na kanilang kinabibilangan. We pray na papagtagumpay niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Sa lahat ng aming ginagawa, makita namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Samahan niyo kami lagi, sapagkat kung sa aming sarili lang ay hindi namin kaya. Pinagpipray din namin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat, ang mga kapatid namin sa malalayong lugar. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kamag-anak namin na binabahagi na namin, sineshare namin ng morning devotion na ito sa lahat ng aming mga kakilala. Nawa, meron din po silang natututunan, meron din silang tinatanggap buhat sa iyo. At sa pamamagitan nito, ma-empower sila, mabago sila, at lumalim yung kanilang pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat Panginoon. Patuloy nyo kaming i-bless, ipagkaloob ang aming mga pangailangan. I-bless na po ang Crossroad United Methodist Church family, ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion, at nawa maging pagpapala ito sa karamihan ng mga nanonood, nakikinig na nababahagi na nito. Marami pong salamat Panginoon. Samahan nyo kami sa linggong ito at sa kabuuan ng araw na ito. Huwag nyo po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang morning devotion mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Nais ko lang pong magpahayag ng pakiisang damdamin sa Arsena family dyan po sa Camarin, North Caloocan, sa pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na ina, si Pastor Tere Arsena, na minsan po ay nakasama ko sa Camarin, sa Living Water United Methodist Church nung ako po ay naka-assign pa dyan. Ang kaaliwan, ang pangunguna, ang patnubay ng Banal Espiritu, ang igawad niya sa inyong buong pamilya, sa pagpanaw ng inyong pinakamamahal na ina, si Pastor Tere. At ganoon din po, salamat din po sa inyong panonood, pakikinig sa ating morning devotion mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!